Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga lagad ni Jesus na nagsabi, "Mabigat na pananalita ito, sino ang makakatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una, kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya, at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ko sinasabi sa inyo na walang makalalapit sa akin, malibang loobin nito ng Ama. Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon pong muli, mga kapatid ko kay Kristo. Hi! Hello! God is good. And all the time, palakpan po natin ang Panginoon sapagkat napakabuti ng Panginoon. Dahil pinaulan niya, no? Hindi tayo nakakaranas ngayon ng kainitan o kaalinsangan. So mga kapatid ko, Kristo, ang tema natin para sa ebanghelyo natin ngayong araw, sinasabing, ikaw ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, sa unang pagbasa natin mula kay Joshua, no? Sinasabi niya, na hindi niya tatalikuran kailanman o iiwanan kailanman ang Panginoong Diyos. Kaya nga sinabi niya sa kasamahan niya, "Sige, maglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan ninyo. Pero ako, hindi ko tatalikuran ang Diyos at ako'y maglilingkod sa Kanya." So ibig sabihin ng kapatid ko ay Kristo, dapat wag nating talikuran o iwanan ang ating Panginoon Diyos. Sapagkat kung iniwanan natin ang Panginoon Diyos natin, saan pa tayo pupunta? Saan tayo pupulutin? Saan tayo tutungo? So isang malaking katanungan mga kapatid ko ay Kristo, na kailangan tayo ay laging nananalig, nananampalataya at naniniwala sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, isang malaking katanungan sa mga alagad kung bakit sila tumalikod sa Diyos. Kasi gusto ng mga alagad na ito na maging hari si Jesus. Iniisip lang nila ang kanilang pangsariling
at hindi nila iniisip ang kanilang kaligtasan. Kaya nga po mga kapatid, sinasabing ito ang katiyakan ng ating pananampalataya kay Kristo, ang kanyang pangako na pagkakalooban tayo ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang sumusunod at nagsasabuhay ng kanyang mga salita. Kaya nga po mga kapatid, tama sa ating tema na sinasabi ang salita ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sino po ang nagsasalita nito? Walang iba kundi si Jesucristo. Siya po ang nagpapahayag ng mga salita ng Ama upang dumaan sa Kanya ang mga salita na ipapahiwatig sa mga tao. So tayo po na mga sumusunod kay Kristo, dapat po hindi natin tinatalikuran o iniiwanan ang mga salita ni Kristo. Kaya nga po mga kapatid, sinabi sa atin ni Jesus, kaya nga sa sinabi ni Jesus, tungkol sa sinabi niyang ako ang tinapay ng buhay na mula sa langit. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay hindi namamamatay magpakailanman. So isang malaking kaisipan sa mga taong ito na ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo sa atin na ang kanyang laman at dugo na ipapakain sa atin ay hindi literally ang kanyang katawan at dugo. Ibig sabihin mga kapatid, si Kristo mismo ay nagmula sa langit na bumaba sa kalupaan upang tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, isinasakripisyo ni Jesus ang kanyang sarili para sa ating lahat. Kaya nga po sinasabi sa pangalawang pagbasa mula kay San Pablo na kailangan magpasakop tayo kay Kristo, na kailangan ay paglingkuran natin ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Ano po sinabi ni San Pablo? Siya ang ulo at tayo ang kanyang katawan. So ibig sabihin mga kapatid, minamahal tayo ni Kristo. Ayaw niya tayo na mapawalay sa Kanya, sapagkat pinagkaloob niya ang kanyang sarili, ipinako sa krus na matay para sa ating kaligtasan. Sa ganung pagkakataon mga kapatid kay Kristo, kinakailangan pa ba natin tumalikod sa Kanya? Ginawa na niya ang lahat para sa ating kaligtasan. Hinubad na niya ang kanyang pagka-Diyos upang tayo makasama niya dito sa mundo. Kaya nga po mga kapatid, ano-ano nga ba ang mga dapat nating gawin upang hindi tayo matibag o tumalikod kay Kristo Jesus? May tatlo po tayong punto na dapat nating pagnilayan upang mapatatag natin ang paniniwala, pananampalataya, at pananalig natin kay Kristo Jesus. Unang-una po, sinasabing, hayaang manatili sa inyong puso ang mga salita ni Jesucristo. Ibig sabihin, siya ang kaloob ng Diyos Ama, sa Kanya pinagkatiwala ang lahat, ang pamamahala, ang kapangyarihan at kaharian. So mga ibig sabihin mga kapatid, si Kristo ang anak ng Diyos na binigay sa atin upang sundin natin ang kanyang mga salita. Ngayon po ang araw na ito mga kapatid, ano po mga salita ni Kristo ang nagpagpaantig sa inyong puso na dapat ninyong pagnilayan? Sa kanyang mga salita ba kayo ay nagbago sa inyong buhay? Sa kanyang salita ba nagkaroon ba ng malaking kaliwanagan sa inyong pamumuhay? Nasa Kanya na ang lahat, kaya dapat buo ang ating puso sa pananatili natin sa Kanya. Dahil siya ang tunay at totoo sa ating kaligtasan. Ano po sinabi ni Pedro? Panginoon, kanino po kami pupunta? Kung tayo tatalikod kay Kristo, kung iiwanan natin si Kristo, saan kaya tayo patutungo? Saan po tayo pupunta? Wala na tayong ibang pupuntahan maliban kay Kristo Jesus. Ano po sinabi ni San Juan chapter 14 verse 6? Ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So ibig sabihin ng kapatid, lahat tayo na narito ay dadaan mismo kay Kristo. Kung tayo tatalikod sa Kanya, saan dan tayo pupunta? Saan tayo pupulutin?
Saan tayo tutungo sa buhay natin? Kaya nga mga kapatid, sinasabi sa atin ni San Juan, chapter 5, verse 24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi sila hahatulan, kundi nakatawid na sila sa buhay mula sa kamatayan. So sinasabi sa atin ni San Juan, ang lahat na nakikinig sa salita ng ating Panginoon Kristo at sumasampalataya sa Kanya ay pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. So malinaw po mga kapatid kay Kristo na tayong lahat na narito na nagnanais na makuha ang gantimpala mula kay Kristo. Anong gagawin natin? Maglingkod, tanggapin si Kristo, manatili tayo sa kay Kristo, kumapit tayo kay Kristo, sapagkat si Kristo, hindi niya tayo pinababayaan. Ganun po ang pagmamahal ni Kristo Jesus sa atin. Kahit isa na maligaw sa atin, gusto niya ito ay may balik sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa malinaw ang sinabi niya, dapat manatili sa ating puso ang lahat ng sinasabi o mga salita ni Kristo Jesus. Pangalawa po, magsumikap at magtiyaga sa pagsunod kay Jesus. Sa ating araw-araw na pagsisimba, sa ating pang-araw-araw na pakikinig ng mga salita ng ating Panginoon, nandoon ba ang ating pagtatiyaga? Nandoon ba ang ating pagsusumikap? Nandoon ba ang ating pagpupursigi na gawin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos? Ano nga po ang sinasabi sa isang kasabihan? Kung walang tiyaga, walang sinigang. Kung walang tiyaga, walang nilaga. Ibig sabihin, kapag tayo sumusunod kay Kristo, nandun ating pagpupursigi, nandun ang ating pagtatiyaga, nandun ang ating pagsusumikap na sumunod sa pinag-uutos ng ating Panginoon. Sinasabi nga niya, ang lahat ng sumusunod sa akin ay makakaranas ng ano mararanasan natin? Pag-uusig, mga problema, mga pagsubok, mga mabibigat na dalahin sa ating balikat. Lahat ng po yan ay talagang nararanasan natin sa pagsunod sa Kanya. Sapagkat sinabi niya, pagsunod sa akin ay hindi madali. Ngunit kapag napagtagumpayan natin ito, napagtiyagaan natin ito, nagpursigi tayo sa ating paghihirap sa pagsunod kay Kristo, magandang gantimpala ang pagkakaloob niya sa atin. Lagi niyang inuulit ito sa atin mga kapatid, sapagkat ito ang kanyang pangako sa atin na gagantimpalaan tayo ng buhay na walang hanggan. Yan po ang kanyang ipinangako sa atin. Kaya nga po tayo pinaghahandaan niya na ng matitirahan sa kalangitan. Kaya ang ating gagawin mga kapatid, gawin natin ang ninanais ng Diyos sa atin. Gawin natin ang saloobin ng Panginoon. Ito ay hindi para sa Kanya. Ito ay para din sa kabutihan natin. Ito ay para din sa kaligtasan natin, ang paggawa natin ng pinag-uutos sa atin ng Panginoon. So mga kapatid ko ay Kristo, sinasabi sa atin ni Athanasius, no? Sinasabi sa atin ni Athanasius of Alexandria, ito ang mga bukal ng kaligtasan upang ang mga nauuhaw ay mabusog sa mga buhay na salita na nilalaman nito. Sa mga ito lamang ipinahayag ang doktrina ng kabanalan. Huwag dagdagan ng sinuman ng mga ito, ni pabayaan silang mag-alis mula sa mga ito. Sinasabi ni Athanasius, ang kanyang binabanggit ay ang mga salita ng Panginoon sa Biblia. Sinasabi niya, huwag kailangang dagdagan, huwag kailangang bawasan ang mga salita ng Panginoon, sapagkat ang Biblia ay gawa ng banal na Espiritu Santo. So mga kapatid kay Kristo, ibig sabihin, ang lahat ng nasa loob ng Biblia ay katotohanan at tunay na nangyayari. Ito ay sa kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo po, ang kaligtasan na hindi lamang sa pagsusumikap ng tao,
sa halip sa pamamagitan ng mabiyayang kaloob ng Diyos. Ano po ang mabiyayang kaloob ng Diyos sa atin? Walang ibang kanyang anak. Sinasabi nga po sa John 3:16, di po ba? Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid ko, Kristo, ito ang salita ng ating Panginoon na dapat nating ibsinas sa buhay araw-araw. Ibinabahagi natin araw-araw at ginagawa natin araw-araw upang ang ating pananampalataya, pananalig at paniniwala kay Kristo ay magampanan natin ang mga pinag-uutos niya para sa atin. So mga kapatid ko ay Kristo, isang malaking hamon sa atin. Tinatanong tayo ng Panginoon, tayo rin ba ay tatalikod sa Kanya? Tayo rin ba ay iiwan natin siya? Tayo rin ba ay hindi na magiging kaisa niya? Isang malaking hamon sa atin. Sinasabi nga po, tatalikod o maglilingkod. Mga kapatid, ang paglilingkod natin sa Panginoon ay walang bayad. Pero pagdating ng panahon, may gantimpala tayo sa kaharian ng Panginoon. Mga kapatid ko ay Kristo, pagnilayan po natin ito at isabuhay natin ang mga salita na ating narinig. Ito ba'y nakapagbigay sa akin ng pagbabago sa aking buhay? Kasihan nawa tayo ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating